Bakit nga ba may mga taong handang makipag-away para sa politiko na ibinoto nila o iboboto pa lang? Die hard, ika nga. Well, hindi dahil bobo sila at hindi rin dahil wala silang alam. Mas malalim ang dahilan. Psychology. Kapag ang isang tao ay sobrang naniniwala sa isang leader, minsan hindi na lang siya simpleng kandidato o simpleng politiko. Para sa kanila, nagiging simbolo siya ng pag-asa, paniniwala at pagkakakilanlan. Kaya kapag binatikos ang leader nila, pakiramdam nila sila mismo ang inaatake. Minsan nga, kahit may ebidensya na ng katiwalian, ang mga linyang madalas nating marinig ay, "Oo, pero may nagawa naman. Lahat naman sila corrupt. Mas okay na ako sa may nagawa kaysa sa iba." Bakit? Dahil sa isip nila, kapag may nakikitang proyekto, ayuda o tulong, parang natatabunan ng mali. At may isa pang dahilan. Kapag matagal mo nang ipinaglalaban ng isang politician, mahirap tanggapin na baka nagkamali ka. Mas madaling panindigan na lang kaysa umamin. Dahil hindi lang iyong leader ang dinedepensahan nila, kundi pati ang sarili nilang desisyon. Pero huwag sana nating kalimutan, ang mga politiko ay inilalagay sa pwesto para magsilbi sa bayan. Tungkulin nating mga mamamayan na bantayan ang katiwalian dahil tayong lahat ang apektado sa uri ng pamumuhay na dulot ng kanilang pamumuno. Huwag tayong magbulag-bulagan. Sabihin mang wala sa kanilang perpekto, obligasyon pa rin nating punahin at pigilan ang mali. Dahil kapag hinayaan natin ang katiwalian o kapabayaan sa tungkulin, tayong lahat ang magdurusa. Sa halip na magkawatak-watak, mas mahalaga na magtulungan tayo sa pagsusulong ng mas mabuting pamamahala para sa bansa. We should be loyal to our country, not to politicians.